Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yeah, kamusta kayo dyan, mga goddess ko? No? So, let's start, no? For you, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn, no? So, kamusta kayo dyan, mga Earth signs natin, right? No? So, let's see anong meron, no, sa mga Earth signs natin. Family situation, kamusta naman sa inyong family, friends, and of course, sa inyong love situation din, mga goddesses ko. And anong message or meron tayo ngayon na anong affirmation na ibibigay sa inyo ni universe for this week, no? Mga goddesses ko, no? Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn, yeah? So, let's see, no? Anong meron sa inyo right now, no? Mga goddesses ko, no? Mga earth signs. So, let's start. Tignan natin, no? Overall energy. Ano bang overall energy ng ating mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn, please? Overall energy. Kuha tayo ng one card for you. Earth signs. Kuha tayo. So, hindi natin kukunin again, no, yung mga lumilipad-lipad, right? One card for earth signs, please. So, you have this. I hope na nakikita nyo, no, mga goddess. So, yeah, you have this, no, a clockwork pumpkin. A wonderful idea, the aha moment. No, for some of you, no, there is sudden changes na nangyari or a big sabihin nating malaking parang there is something na biglang nangyari, no? Something like that, no? Mga goddesses ko, no? Earth signs, right? No? With this card, no? So, ang nakikita ko dito, no? Parang medyo hindi nyo akalain na mangyayari yung bagay na yon or sitwasyon na yon, right? No? Meron kayong aha moment, no? Parang meron kayong for some of you, no, nagkaroon ng awakening, no? For some of you, may mga clarity kayong nakita or may mga clarity kayong nalaman from someone, from a situation, no, whatever it is, no. Yeah, but there is something talaga na a breakthrough, no, something like that, no. Ayun yung nakikita ko rito na parang for some of you, no, maganda yung nangyari na yun, no, for you, no. So, for me, ang nakikita ko dito, mga earth signs, is there is something na or something na parang from that moment ay nagkakaroon kayo ng mga new ideas, no, something like that, or nagkakaroon kayo ng what you call this, yung parang something na parang meron kayong gustong simulan, no, with the clockwork pumpkin, right? No, parang with the clock, no, parang gustong-gusto nyo na tong simulan dahil parang feeling nyo ay ayaw nyo ma-miss opportunity itong pagkakataon na ito, right? No? Medyo busy rin ang ating mga earth signs, no, for some of you dahil medyo workaholic or something na parang napakahalaga ng oras, no, for some of you mga earth signs natin. So ayun yung nakikita ko na parang talagang napaka-busy ng mga earth signs natin, right? No? So, ayun yung nakikita ko sa inyo, mga earth signs. So, let's see. Kamusta naman pagdating sa family ninyo, no? Immediate family ng mga earth signs. Anong meron, no? Kamusta naman sa mga family ninyo, right? Kuha tayo ng 2 cards here for you, earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Family situation ng mga earth signs, please. 2 cards for earth signs. 1, 2. So, let's see anong meron sa mga earth signs natin. So, you have this, no, confidence. No? So, for some of you, earth signs, ang nakikita ko dito, no, within the family, no, nagkakaroon kayo ng pagkakaisa, no. So, ayun yung nakikita ko, no, with the confidence, kasi parang confident kayo na
magtutulungan kayo, no? Ano man yung mga problemang pinagdadaanan ninyo. For some of you, mga earth signs, no? Nagiging confident each of family member, no, right? Because alam nilang madedepende, I mean, yung kumbaga ay you can depend each other, no? Something like that. That's why confident, no, ang each of the family member na talagang magtutulungan kayo sa kung ano man yung problema na pagdadaanan ninyo, right? No, so ganun yung ganun ka solid, no, for some of you, parang sabihin natin na confidence, no, something like that na whatever it takes, no, ay nandito lang ako, no, parang ganun, no, nagdadamayan kayo, magkakapatid, family na kahit sabihin man nating parents ninyo, nandiyan rin for you, no, mga earth signs, right? Binibigyan nila kayo ng self-confidence din, no? Kumbaga, ang bawat isa, no, pinapalakas ang loob, di ba? Something like that. Kasi nga, napaka-supportive, no? Something like that, no? So, what else? So, you have these beginnings, no? So, yan, no, for some, no, ay nagtutulungan kayo para makabangon kayo muli, no? For some of you na may mga pinagdaanan na hindi maganda or dumaan sa mga problema recently, no, sa inyong family, ay tulong-tulong kayo, no, para ay makabangon ulit. Nakikita ko rito, no, nagkakaisa kayo, nagkakaroon kayo ng supportive ano bang pwedeng term dito, no? Something like that na nagsusuportahan kayo to make a new beginning, no? Something like that. Dahil, kumbaga, galing nga kayo sa, for some of you, earth signs is galing kayo sa mga problema, right, no? And then, tulong-tulong kayo ulit makabangon, no? Something like that. Or, kung meron man isang family member ninyo ang may pinagdaanan, lahat kayo ay nandyan to support that family member, right, no? At para tulungan siyang makabangon, no? Something like that, no? So, ayun yung nakikita ko rito, no, regarding sa inyong family situation. Ganun kayo ka-attach, no? Something na parang whatever it takes, no, sabi ko nga ay nandito lang ako, something like that, no, parang ganun at ganun lagi yung ginagawa. Kumbaga sabihin natin na yung hindi nagbibitaw ng kamay, no, something like that, no, mga earth signs natin, right, no? So let's see naman, no, regarding sa iyong let's see ano namang meron sa mga kaibigan ninyo, mga earth signs, anong meron pagdating sa mga kaibigan sa inyo ng mga kaibigan ninyo for you, mga earth signs. Kuha tayo ng 2 cards for you, earth signs, friends, friends, circle of friends, best friends, whatever it is, no? Tignan natin. Kuha tayo ng 2 cards here for you, earth signs. So, let's see anong meron sa mga earth signs natin. So, you have this, no, King of Cups, right? Kumbaga, maaasahan mo na talagang nandito yung pagmamahalan sa inyo, no, best friends man, circle of friends, no? Particularly, meron kang isang friend na talagang sabihin natin na talagang magiging very loving talaga siya sa iyo na mahal ka niya talaga na parang nandiyan lang siya. Something like that, no? So, what else? So, 6 of Wands, right? No? Kumbaga kasi nakikita ko rito, no, sa friend mo na ito, no, tinitingala ka niya, no, ina-idolize ka niya, something, or pinapahalagahan niya yung friendship na meron kayo. That's why, no, parang para sa kanya ay hindi niya, ayaw niyang mawala yun, no, kasi mga earth signs natin, no. So, ayun yung nakikita ko dito, no, for some of you, no, mga earth signs. So, napakahalaga mo sa kaibigan mo na ito. Maybe for some of you, best friend mo ito, right, no?
wala naman tayong gender dito, babae, lalaki, right? No? Kung sino yung mga best friends dito na very support kaibigan nyo na ito, right? No? At nandyan siya sa inyo, no? Kumbaga ay makikita mo na gusto niya lahat ng pangarap mo, ma-achieve mo, palagi, no? Mga earth signs natin, right? No? So, let's see, ano namang meron, no, regarding sa inyo. Of course, natin, no, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, let's see. Sorry. So, let's see anong meron, no? Kuha tayo ng, wait lang. Yeah, ayusin lang natin. So, yeah. Kuha tayo ng 2 cards here for you. Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Love situation, kuha tayo. Anong masasagap natin for your love situation, mga earth signs? So, let's see. So, you have this, no? Mercury, no? For some of you, no? Ang nakikita ko rito, no? Tignan muna natin, no? Para malinaw. So, let's see. And Scorpio, no? So, for some of you, maybe you are dealing with a Scorpio din, no? Mga earth signs natin, right? No? Water signs, right? But then with the Scorpio, no, sabihin natin, kasi to si Scorpio sa tarot, sabihin natin, ano rin to, death card to, no? Merong new, sabihin natin for some of you, may mga nagtapos na relationship for some of you. And then, with the Mercury din, no, ang makikita natin ay pwedeng sabihin natin na no, mga goddesses ko. Of course, no, again, with the Scorpio, maybe for some of you, may ending na nangyari sa kanilang mga relationship with the Mercury. Kasi sabihin natin, ito yung trickster, no? Something like that, na magician, something na pwedeng sabihin nating nag-mind game sa inyo, isang player, something like that, inisahan kayo, niloko kayo, no? Maybe for some of you, you are dealing also with a Gemini or a Virgo, for some of you, mga earth signs natin, right? No, so so ayun yung nakikita ko dito, no? That's why may nagkaroon ng ending, no, for some of you, mga earth signs natin, no? So let's see, kuha pa tayo ng 2 cards for you, mga earth signs, regarding sa inyong love situation. Nakuha pa tayo ng 2 cards for you. 2 cards for earth signs, please. 2 cards for earth signs. Let's see. Ano pang meron sa mga earth signs natin, no? So, do not take it seriously. Do not take it personally, no? So tignan natin, no? Parang may bully pa rito, right? No, what else? Stand up for yourself, no? So, sinasabi talaga rito, no? Kumbaga, parang, for some of you naman, no, sabihin na natin na may nagawa lang ang mali itong person ninyo is, or kayo to, no, again, no, vice versa, pwedeng kayo yung may nagawang mali sa person ninyo, right, no, but then ang nakikita ko dito, no, kumbaga naggagawa pa siya ng dahilan, no, sinasabi niya na wag mong personalin, kumbaga para sa kanya hindi yun seryoso, no, wag mong masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay, no, something like, makikita mo na hindi siya seryoso sa inyo or sa relationship, right, no, so sinasabi dito, no, for some of you, kaya kayo ay nagkakaroon na kayo ng kumbaga nagiging for yourself na kayo, no, for some of you, kaya nagkaroon ng ending sa inyong relationship. Kumbaga ay yung iba sa inyo talagang nanindigan na para sa kanilang sarili, no. Kumbaga parang tama na yung mga panluloko mo, pagsisinungaling mo, paglalaro mo sa akin, no, something like that, no, mga earth signs natin, no. Kumbaga nanindigan ka na para sa iyong sarili na umalis na, no, something like some of you, mga
earth signs natin, no? So, kung makikita mo rito, for some of you, bottom of the deck dito is don't turn back, no? So, sinasabi talaga rito, no, for some of you ay talagang literally nakipaghiwalay na, no, for some of you, right? No, mga earth signs natin. So, let's see ano pang meron, no, for some of you na sa kanilang love situation, no, mga earth signs natin, no. Talagang meron player, no, for some of you na person dito, no. And again, vice versa yan, na pwedeng kayo yan or ang here. Kuha pa tayo ng energies for you, mga earth signs. Ano pang meron? So, let's see. Four of Wands, no? So, for some of you, maybe, sabihin natin merong nag-propose, no, for some of you, or may magpo-propose din for some of you ng kasal, of course. Or maybe for some of you, sabihin natin sinusuyo ka pa nito, no, na kasi may nagawa siyang kasalanan sa iyo, no, so binibigyan ka pa ng mga bulaklak, something like that, literally, right, no. So for some of you, maybe kasal din kayo ng person na ito, right, no, whoever it is na nagkaroon ng separation or nagkaroon ng betrayal, cheating sa relationship, right. For some of you ay for some of you naman, meron din dito na magpo-propose ng kasal for some of you, or for some of you naman, meron ding new love coming na maybe ay nag-uumpisa ng mag-express ng kanilang sarili, na kanilang feelings. For some of you, may mga nanliligaw na din. You, mga earth signs natin, right? No, for some of you. So, what else? So, with the temperance, no? So, yeah, for some of you talaga nagkaroon ng matinding pasensya na lang, no? For some of you, para lang wala ng gulo, no? Something like that, no? Matagal kayong nagpasensya, matagal kayong nagtimpi, matagal kayong nanahimik, no? For some of you. Kaya, but then, napuno na kayo. That's why you stand up for yourself, no? For some of you, no? So, ayun yung nakikita ko rin ito, no, mga earth signs na medyo matagal nang nangyayari or paulit-ulit na nangyayari yung mga panloloko ng tao na ito, right, no? At matagal kayong nanahimik, nagpasensya sa tao na ito, no? But then, napuno na kayo, no? For some of you, no? Talagang, kaya kayo na yung talagang nag-decide na rin kayo for some of you para ay umalis na rin sa connection or relationship na na talagang hiwalayan na nangyari for some of you, right? No, so let's see, kuha pa tayo ng additional messages for you, earth sign, your love situation. Kuha pa tayo, tignan natin ano pang meron. So let's see. So, please accept my true love for you. So, yan, no, for some of you talaga, meron ding new love talaga na paparating, or merong mga nagpaparamdam na, no, or sabihin natin nanliligaw na rin, yeah, for some of you. And then, doing spell work on you, no. So, meron nga dito, no, for some of you, may bitter kayong person dahil nga ay naghiwalay na kayo, no. Maybe ay nagsisend ng mga masasamang salita, no, something like that. So, hindi natin maiiwasan yun, lalo na kapag may galit sa ating tao, right, no? But then, kailangan nyo na lang dito ay protektahan nyo yung sarili ninyo, no? For some of you na may mga person na bitter, no? For some of you, no, mga earth signs natin, right, no? You have to protect yourself, no? Of course, di ba? Para rin yun sa sarili ninyo, no? So, yeah, hindi ko sinasabing mag-purchase kayo ng evil eye, but then, of course, makakatulong. But then, yung positive affirmation nyo lang na palagi kayong magsasabi na I am protected from the evil eye, bad thoughts ng mga ibang tao, 'di ba? Something like that, no? I-affirm niyo lang 'yun, no? Positively, no? Na lagi niyo lang 'yun i-embody sa sarili niyo, positively.
effective yun, no, mga goddesses ko, no. So, yan, no, kailangan nyo lang palagi ay maging positive para hindi nyo ma-attract yung mga negativity ng ibang tao, right? Magba-bounce back yan because napakataas ng positivity sa inyong energy, no, right? No, so lagi lang kayong magpa-positive. Think positive lang palagi. Optimistic. Being optimistic is really, no, kumbaga ay a really high chance of protection, no, sa inyong sa ating mga sarili, of course, no, sa ating mga energies, right, no, mga earth signs, goddesses ko, no. So yeah, so ayun yung nakikita ko rito regarding sa inyong love situation, no. For some of you talaga merong betrayal, cheating na nangyari, matagal nang maybe in the future hindi mo na rin kakayanin. If you are still in this situation, no, kailangan mo nang umalis dyan, no, o kung kaya mo, if not, no, kung kaya mo pang sana magstay pa rin, it's up to you, no, nasa sayo yan, no. But then for some of you, yun nga, no, nagkaroon na ng separation, no, for some of you, no, kasi nga yung iba naman hindi makaalis because may family na, committed na, married na, no, for some of you. Ang kailangan na lang siguro dito, kung sa tingin nyo ay, kasi ako sinasabi ko, no, hindi ko ina-advise talaga na ipagdasal niyo yung person nyo or whoever na person na magbago, no, kasi nasa sa kanila yun eh. Kahit ipagdasal natin ng ipagdasal na magbago sila, kung negative yung taong ipagdadasal natin na para yung that person is not willing to change, hindi yun magi-effect, right, no. So it's useless to pray for that person to change, right, no. So nasa sa kanila yon, kaya dapat tayo sabihin natin, wag nating ipagdasal para sa akin, kasi hindi ko talaga pinagdadasal yun eh. It's their will, right, no. Lahat tayo may will na gawin para sa sarili natin, no. So kung ayaw ng tao, hindi natin yun mababago, hindi natin yun mapipilit, right, 'di ba? Kasi alam naman ni God yan, alam ni universe kung deserving ba ng tao magbago, no. Nasa kanila mismo yun, right? So ang sa akin lang, kung gusto niyo magbago ang isang tao, hindi yun dapat pinagdadasal, right, no. Tignan niyo, hayaan niyo siyang magbago sa kanilang pagkatao, right? Eventually, kung talagang willing, kung baga may makikitang kayong mga changes sa isang person, maybe may mga nare-realize sila. So ang kailangan nyo na lang rito, no, if you are in this kind of situation, no, nagkakaroon ng cheating, betrayal sa inyong relationship, sa iyong person, no, naghahanap ng iba, ang mas magandang gawin, vice versa, no, lalaki, babae, whatever it is. Kasi bakit naghahanap ng iba? Nawawalan sila ng attraction, maybe, 'di ba? Yan yung number 1 eh. Kasi sabihin natin, 'di ba, aminin natin, 'di ba, kapag medyo matagal na kayo nagsasama, nagkakasawaan kayo sa isa't isa, right? No? If you cannot leave the situation, leave the relationship, yeah, because mahal mo pa yung tao, because married kayo, may mga anak kayo, hindi para sa person mo yung gagawin mo, para sa sarili mo. Kasi kumbaga parang nawalan ka rin ng love para sa sarili mo, yun. Simulan mong mahalin ulit yung sarili mo kasi binuhos mo yung pagmamahal mo lahat dun sa person mo. That's why nagkakaroon ka ng emptiness inside din, 'di ba? Nararamdaman mo yung pang-cheat ng person mo because nararamdaman mo yung pagkawala niya sa iyo, right? But then if you do love yourself first, kahit anong cheating oh yes, masakit yon, but then kapag alam mong mahal mo yung sarili mo, mas mananaig yung mararamdaman mo para sa sarili mo, right? 'Di ba? Kasi papahalagaan mo yung sarili mo, right? Hindi ka magmumukmok. Sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko deserve na lokohin ako. So, ikaw mismo yung magbabago sa sarili mo. Kung ikaw mismo magbabago sa sarili mo, may babaguhin ka sa sarili mo, the way na i-treat mo yung person mo, kung siya, hindi ka niya pinakandin,
i-mirror mo lang yung ginagawa. Hindi ko sinasabing mag-cheat ka din, no? But then, wag mo siyang pansinin. Ang gawin mo, mas pansinin mo yung sarili mo. Tignan mo ngayon yung sarili mo. Ano na ba itsura ko? Right? Ano na bang mayroon ako? So, maybe, this is sarili mo. Maybe, alam ko, for some of you, lalo na pag may family na, napapabayaan ng sarili. Right? No, so, simulan mo ulit mahalin yung sarili mo na lahat binigay mo sa person mo, sa family mo. So, simulan mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para bumalik ang sigla mo. Ang kailangan mo, mahalin mo yung sarili mo, maging confident ka ulit sa sarili mo. Right? Para maging masigla ka ulit, no? Bumalik yung iyong dating masiglang energy, right? Mga earth signs natin, right? No? Magiging confident ka kapag alam mo sa sarili mong maganda ako or gwapo ako. I don't deserve this, no? 'Di ba? Something like that, no? Eventually, maiisip din ng person mo yan yung mga pagkakamali niya. Pag nakita niya sa sarili niya mismo na nakita niya kayo na ay, hindi pala, nagkakamali pala ako, na akala ko hindi na pala attractive yung person ko. Right? Humanap ako ng iba. Because akala ko hindi na attractive yung person ko. But then, alam nyo is, di ba, sabihin natin kasi ang pagkakaroon ng pagkakagusto, bago tayo magkaroon ng relationship, di ba, na-attract muna tayo physically, right? Di ba? So, ayun kasi yung una di ba? Tapos later on, yun na, yung mga ugali na, doon na natin malalaman, doon na nagkakaroon ng conflict for some of you, nalalaman na yung mga totoong ugali kapag ka nagkakasama na, di ba? So, but then, pwedeng time for reflection kayo tignan niyo yung mga yung mga nawala sa sarili ninyo. Ano yung mga na-gain or na-gain ninyo nung pumasok kayo sa relationship. Nung pumasok kayo sa relationship, tignan yung mabuti, timbangin nyo. Ano yung mas magandang nangyari? Yung nawala, yung mga nawala ba ay okay lang ba? Or yung mga na-gain ninyo ay okay lang ba yun sa inyo? Yung na-gain ninyo, yung example is na-gain nyo yung dating lagi kayong nakakasama kayo sa mga friends nyo, but then nung nag-relationship na kayo, nag-commit na kayo, is naging nyo yung nagiging homebody na lang kayo, hindi na kayo, di ba? Something like that, no? So, tignan nyo, naging masaya ba kayo? Nagawa nyo ba yung maging masaya when you are now committed, no? Unlike before? Or ano ba yung naging mas masaya kayo? Di ba? Dapat kasi kapag ka nagiging committed tayo, di ba? Dapat level up yan di ba? Nagle-leveling up tayo sa ating buhay. Dapat mas masaya tayo. 'Di ba? Kasi nga pinili na natin yung makakasama natin sa habang buhay, right? No? But then kapag nakikita mo parang mas masaya ka pa pala kasama yung mga kaibigan mo or kasama yung family mo instead of your person. Bakit? Kasi merong hindi magandang nangyayari, right? 'Di ba? Something like that, no? So parang kailangan lang siguro for some of you balikan niyo yung mga ano yung meron at wala kayo noon before and after the relationship or before the relationship and ngayon na nasa relationship kayo. Ano yung mga mas masaya kayo, no? So, kailangan lang dito ibalik nyo yung mga nagiging masaya kayo, 'di ba? Doon yung maiintindihan anong relationship ang pinasok ninyo kapag ka binalik niyo yung kung ano pala yung nagpapasaya sa inyo. Kailangan, kasi, di ba, life is too short, di ba? So, bakit natin nahayaan na malungkot tayo habang buhay? If we can be happy naman, right? Di ba, sila nga, nagiging masaya, naghahanap ng iba. Why not tayo? Bakit mo ilulubog yung sarili mo? So, ibangon mo ulit yung sarili mo, right? No? Hindi ko sinasabing hiwalayan mo sila, hiwalayan mo yung person mo, but then ibangon mo yung sarili mo. Huwag mong ipakita sa person mo na ipakita mo sa person mo dahil sa ginawa mo sa akin, mas natutunan kong mahalin yung sarili ko. At ngayon, mas papahalagaan ko. Kapag ginawa mo yun,
makikita mo kung gaano ka re-respetuhin ng iyong person. Promise, makikita mo yun. At ikaw mismo kasi, ire-respeto mo yung sarili mo eh. 'Di ba? Something like that ng mga mga goddess ko, no? So, yeah. So, ayun yung nakikita ko rito ng mga goddess. So, let's see anong affirmation guidance ni universe sa inyo this week, no? So, kuha tayo ng one card for you, earth signs. Kuha tayo ng affirmation guidance for you this week ni universe for you, no? Mga earth signs natin. Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yeah, kuha tayo ng one card. Tignan natin. So, you have, diba? Sabi ko sa'yo, right? Ang galing, diba? Sabi ko sa'yo, no? Love yourself first, right? So, ito yung affirmation guidance for you ni universe, right? Ni God, ng ating source for you earth signs na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Love yourself first, right? If you love yourself first, alam mo agad sa sarili mo na hindi mo deserve kung ano yung tinatrato sa'yo ng person mo. Ikaw mismo gagawa ng paraan para maging deserve mo kung paano ka tratuin. The way na itatrato mo yung sarili mo, right? Kapag nakita ng person mo na tinatrato mong maayos ang sarili mo, maybe makakapag-isip yan, right? Makakapag-isip yan na may mali siyang nagawa, 'di ba? Wag mong hayaan sarili mo na habul-habulin. Hayaan mo siya. Alam ko masakit yan, but then you have to move. Ibangon yung sarili mo. Love yourself first, right? Tama na yung mahalin mo siya. Yeah, mahal mo siya, but then mas mahalin mo ngayon ang sarili mo. Ibalik mo yung confidence mo sa sarili mo. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, right? So, ito yung sinasabi sa'yo ni universe. Love yourself first, right? No? So, lagi mo yan tatandaan, no? Kapag napapanghinaan ka ng loob, nakikita mo yung person mo na hindi pa rin tumitigil sa pang-cheat sa'yo for some of you, isipin mo yung sinasabi sa'yo ni universe, yung affirmation guidance niya sa'yo, to love yourself first. If you love yourself first, papahalagahan mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na habul-habulin mo ang isang taong hindi mo deserve. No, something like that, 'di ba? Tingnan mo nga bottom of the deck, 'di ba? Be the best version of you, right? 'Di ba? If you love yourself first, you can be the best version of you. Right? Mga goddess ko, mga earth signs. Kasi lahat magagawa mo eh. Magagawa mo yung sarili mong maging maayos eh. So, magiging best version ka ng sarili mo kapag mahal mo ang sarili mo. Dahil alam mo sa sarili mo, ano yung makakapagpasaya sa'yo eh. Maybe for some of you, i-pursue mo kung ano yung mga dreams in life mo. Huwag mong i-focus yung sarili mo sa person mo. Marami ka pang ibang dapat gawin or magagawa pa aside from habulin ang person mo, mag-iiyak ka dyan. Ngayon makikita mo na hindi ka niya inalagaan. That's why, 'di ba? Ngayon anong nangyayari, 'di ba? Umiiyak ka, nahihirapan ka. Because hindi ka niya inalagaan eh. Hindi ka niya pinahalagahan. So ngayon, ikaw pahalagaan mo 'yung sarili mo. Kasi ikaw nagpahalaga ka sa kanya eh. Kaya nakita niya 'yung sarili niya, ay mahalaga ako sa tao na ito. 'Di ba? Kahit anong ginagawa ko sa kanya, okay lang, right? So ikaw naghahabol kasi alam niya kahit anong gawin niya, nandiyan ka pa rin, 'di ba? Hinahabol mo siya eh. But then kung makikita niya sa sarili niya ay parang sarili mo lang din iintindihin mo ngayon, iibahin mo na yung mga ginagawa mo before sa relationship ninyo, mas nagiging blooming ka, mas nagiging productive ka, for sure magre-regret ang person mo, lalo na if you are having a separation. Ipakita mo sa kanya kung ano yung nawala sa buhay niya, right, mga goddess ko?
mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yeah, ayun lang naman yung nakikita ko rito. Sana naintindihan nyo ako, no? Medyo magulo-gulo yung ating mga reading, no? I don't know, no? But then, I hope na naintindihan nyo, no, mga goddess ko, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yeah, that's it for you, no? Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, I hope na naka-resonate kayo sa reading ninyo today, no? And again, see you later tomorrow, no? So, talagang magtutuloy-tuloy na tayo ng readings natin, no? So, meron pa tayong mga self-care advice ninyo, no? For this coming week, no? So, abangan nyo yan, no? Mga earth signs natin, right? No? So, yeah, that's it for you, mga earth signs. Thank you for always watching, no? Sa ating channel. And of course, sa ating TikTok, no, meron din tayo dyan. Search nyo lang ng Goddess of Love, right? No? So, makikita nyo dyan, same profile picture, no?